Susunod na ang Abante sa Umaga. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Araw ng Martes, January 13, 2026 para sa Abante sa Umaga. Ako ang inyong kaabante, Francis Polbe, para sa isang oras na balitaan mula sa nangungunang tabloid at DWAR 1494. Abante, una sa balita, entertainment, sports at tulong. Sanibuwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa Abante sa Umaga. Ako ang inyong kaabante, Raya Capulong. Sa ating mga headlines. PBBM walang kinalaman sa flood control scam ayon kay Representative Chanco. Magarbong pamumuhay na ungkat ng pagalitan ni PBBM ang pinsang si Romualdez. Lisensya ni Henry Alcantara binawi na ng PRC. ES Recto itinangging may panibagong balasahan sa gabinete. Pagsasaayos ng drainage sa G. Araneta Avenue sa Quezon City matatapos ng mas maaga ayon sa DPWH. Ilang motorista umaaray na sa walang humpay na pagtaas ng mga produktong petrolyo. Dalawang babae na nagkukunwaring empleyado ng Kamara para makalabas ng bansa naharang ng Bureau of Immigration. Truck tumagilid sa Maynila. Posibleng pagtaas ng alert level sa Bulkang Mayon, pinaghahandaan na. Sa balitang abroad, bilang ng nasawi sa naganap na kilos protesta sa Iran, pumalo na sa 500. Samantala sa balitang sports, Alexandra Alex Ayala umabante sa career high, world number 49. Sa balitang showbiz naman, mag-ex na sina Rufa May Quinto at Eric Santos, hinihiritang magkabalikan. At sa ating balitang viral, si Mami na kung umisplit tila walang buto. Sa detalye ng mga balita, sa gitna ng pinalulutang na impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Nabota City Representative Toby Chanco na walang kinalaman ang Pangulo sa flood control scam. Sa programang The Scoop sa Billionaire News Channel, sinabi ni Chanco na naniniwala siyang walang kinalaman ang Pangulo sa corruption scandal. Sa halip ay inilabas lamang nito ang katotohanan. Ani Chanco, sinamantala ng ilang opisyal at mga politiko si Pangulong Marcos. Tahasan namang sinabi ni Chanco na hindi na susuportahan ang Pangulo kapag nakita niyang pinoprotektahan ito sina dating House Speaker Martin Romualdez at maging si dating Congressman Saldico. Tinanggalan na ng lisensya ng Professional Regulatory Commission si dating Department of Public Works and Highways Henry Alcantara sa desisyon ng Professional Regulatory Board of Civil Engineering o PRBCE. Ang pagbawi sa lisensya ay bunsod ng pagkakaroon ng gross unprofessional at unethical conduct sa panig ni Alcantara. Ito ay dahil sa pagkakasangkot ni Alcantara sa ghost flood control projects. Binigyang pansin ng PRBCE ang Special Audit Report ng DPWH kaugnay sa mga naging paglabag ni Alcantara bilang District Engineer. Ayon sa PRBCE, pwede pa ring maghain ng motion for consideration si Alcantara sa loob ng 15 araw.
Kinompronta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinsan niyang si dating House Speaker Martin Romualdez sa isyu ng korupsyon. Sa programang The Spokes sa Billionaire News Channel, ikwinento ni Nabota City Representative Toby Chanco na ipinatawag sa at si Romualdez ni Pangulong Marcos sa isang pulong na may kalaunan ay naging tensyonado. Tinanong kasi anya ng Pangulo ang pinsan nitong si Romualdez tungkol sa mga bahay sa Forbes Park, eroplano, helicopter at mamahaling pagkain. Tahasan din umanong sinabi ng Pangulo o sinabihan ng Pangulo si Romualdez na sila ni Saldico ay kumukuha ng pera ng Kongreso. Pagpapatuloy ni Chanco, inilabas pa ni Pangulong Marcos ang kanyang cellphone at ipinakita kay Romualdez ang listahan ng flagship projects na inilagay sa ilalim ng unprogrammed funds. Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na dapat nang i-abolish ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Magalong, naging paralisado na ang ICI dahil sa kakulangan ng tao at kulang din ito sa kapangyarihan. Ayon sa alkalde, bagaman maganda ang intensyon sa pagbuo ng ICI, hindi na ito makakapagtrabaho kung kulang sa tao at suporta. Si Magalong ay nagbitiw bilang special advisor ng ICI noong Setyembre. Maliban kay Magalong, umalis na rin sa ICI sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at si Rosana Fajardo. Itinilaga bilang tagapagsalita ng Department of Public Works and Highways sa mga usaping legal si DPWH Undersecretary Rico Bernabe. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, si Bernabe ang sasagot sa mga isyong legal at legal concerns sa ahensya. Layunin anya ng appointment kay Bernabe na ma-centralize ang pagtugon ng DPWH sa mga usaping legal, lalo na sa mga nagpapatuloy na investigasyon. Kabilang sa mga tutugunan ni Bernabe ang mga internal at external probes ng ahensya. Kasama na ang mga nagpapatuloy na investigasyon sa mga opisyal ng DPWH, mga kasong nakabinbin sa Office of the Ombudsman at iba pa. Si Bernabe ay isang abogado at nagsilbi ito bilang commissioner ng NAPOLCOM bago maging DPWH Undersecretary. Sa iba pang balita, mas may tiwala ang mga Pilipino sa media kaysa sa gobyerno pagdating sa paglutas sa issue ng flood control scandal. Batay sa resulta ng latest survey ng Pulse Asia, 54% ang may malaking tiwala sa media na sinundan ng Senado sa 34% at Kamara sa 31%. Parehong nasa pang-apat si Pangulong Bongbong Marcos at Ombudsman sa 25%, habang Independent Commission for Infrastructure o ICI naman ay nasa 16%. At ang pinakakulelat sa lahat ay ang Department of Public Works and Highways na nasa 11% lang. Ginawa ang nationwide survey mula noong December 12 hanggang 15, 2025. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa turnover ceremony ng multifunction covered court sa isang paaralan sa Pola Oriental, Mindoro. Kasama ng Vice Presidente sa naturang seremonya, si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Ang bagong multifunction covered court ay nasa Leandro Panganiban Senior Tagumpay High School. Ayon kay Pola Mayor Jennifer Mindanao Cruz, naging posible ang pagtatayo ng nasabing court sa tulong ng Office of the Vice President at ng Filipino-Chinese Youth Committee. Walang cabinet shake-up. Yan ang paglilinaw ni Executive Secretary Ralph Recto kasunod ng paulit-ulit na issue ng panibagong sibakan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Recto, sa ngayon walang nakabinbing revamp sa gabinete at ang mga ulat tungkol dito ay nagdudulot lamang ng distraction sa trabaho ng gobyerno. Sa ulat ng Politiko, kamakailan, plano umano ni Pangulong Marcos na magpatupad ng balasahan. Ay ni Recto, batid naman nilang lahat na bilang ng mga cabinet members. Sila ay magsisilbi sa pleasure ng presidente, sumasailalim sila sa regular na performance review. Gayunman, sinabi ni Recto na walang reorganisasyon sa gabinete sa ngayon at pawang mga espekulasyon lamang ang mga lumalabas na ulat.
Ang upos ng sigarilyo ang pangunahing basura na nakolekta sa mga lansangan sa Metro Manila noong nakaraang taon. Inilabas ng MMDA ang top 5 na basurang pinakamadalas nakolekta sa Metro Manila sa taong 2025. Kabilang dito ang upos ng sigarilyo, balat ng candy, plastic, iba pang basura gaya ng tissue, bus ticket, resibo at face mask. At ang panglima ay ang mga basurang mula sa obstruction sa mga lansangan. Paalala ng MMDA sa publiko, sundin ang mga ordinansa at pairalin ng disiplina sa pamamagitan ng wastong pagtatapon ng basura. Sa iba pang balita, malapit nang matapos ang isinasagawang drainage improvement ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon sa DPWH, inaasahang matatapos ng mas maaga ang proyekto kumpara sa itinakdang deadline na February 2026. Ikinasa ang pagsasaayos ng drainage sa nasabing kalsada bilang tugon sa programang Oplan Kontrabaha ng pamahalaan. Ang G. Araneta Avenue ay isa lamang sa mga lansangan sa Quezon City na mabilis bahain kapag nakararanas ng malakas na pag-ulan. Samantala, isa sa ilalim sa rehabilitasyon ang bahagi ng riles ng MRT3 na tatagal ng 6 na buwan. Pero agad na nilinaw ng pamunuan ng MRT3 na hindi maaapektuhan ang biyahe ng kanilang mga tren sa isasagawang rehabilitasyon. Ayon sa abiso, isasagawa ang reballasting works sa mga oras na walang biyahe ang MRT3. Pero magpapatupad ng lane rearrangement sa 100-meter section ng EDSA Bus Carousel lane sa pagitan ng Guadalupe at Buendia mula 11:30 ng gabi hanggang 3:30 ng madaling araw sa southbound sa January 15 hanggang April 5 at sa northbound mula April 6 hanggang June 30. Sakop ng proyekto ang pagpapalit ng mga luma ng ballast materials para masiguro ang tibay ng riles. Nakipag-ugnayan na ang MRT3 sa MMDA para sa ipatutupad na traffic management plan. Samantala, umabot na sa halos 3.5 milyon na mga pasahero ang naserbisyuhan sa PITX sa nakalipas na holiday season. Ayon sa Department of Transportation, sa kabuuan ng buwan ng Disyembre, nakapagtala ng mahigit 5.6 milyon na pasahero sa PITX. Sa nasabing bilang, nasa 3.5 milyon ang naitalang bumiyahe noong Pasko at Bagong Taon. Para sa buong taon ng 2025, umabot sa mahigit 60.2 milyon na pasahero ang bumiyahe sa PITX. Mas mataas ito ng mahigit 9.1 milyon kumpara sa datos noong 2024. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, handa ang DOTR at ang pamunuan ng PITX sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga pasaherong gumagamit ng terminal. Tiniyak din ng kalihim ang sapat na supply ng mga bus at maayos ang operasyon sa PITX. Sa ibang balita, tanker truck na naglalaman ng mga kemikal tumagilid sa Santa Mesa, Maynila. Umaabante sa balita si Abante reporter Isaiah Mirapuentes. Isaiah. Abante Radyo Live Report. Ang Ramon Magsaysay Boulevard dito sa Santa Mesa, Maynila. At ito nga sa likod ko, makikita nyo, ito nga isang tanker truck na tumagilid kaninang pasado alas 3:30 ng umaga. At hanggang sa mga oras pa na ito ay patuloy na sinisikap na linisin ang mga tauhan mula sa Manila LC yung kalsada dito. Dahil na nagkalat yung mga kemikal na nanggaling mismo sa tanker truck na tumagilid. Tumagalit itong truck kaninang alas 3:30 ng madaling araw. Naglalaman ito ng aabot sa 36 tons na kemikal na ginagamit sa paggawa ng candy. Ang resulta, naglawa rin sa kalsada ang mga kemikal na naging dahilan kaya may ilang mga motorista ang nadulas. Sa kasagsagan ng interview ng Abante News sa isang traffic enforcer, sumemplang ang isang motor matapos madulas sa mga kemikal.
Galing kami doon sa taas. Tapos nung galing kami sa taas, nag-minor na yung driver ko. Nung papunta na dito sa bababa, hindi na kumakagat yung preno namin. Gawa ng tinutulak na kami ng karga namin sa likod, tapos yung chassis namin hindi na pumipreno. Kaya nangyari, nung dapat isasalpok ng driver ko ron. Kaso may tumawid na kotse. Kaya ang plano na lang, ikabig na lang pakanan. Pakabig pakanan niya. Tapos, tumumba na yung trailer kasi yung trailer namin mabigat. Ayon naman sa pahinanti ng truck, paglabas nila ng NLEX connector, bigla silang nawalan ng preno. Tumakas naman ang driver Francis itong truck na tumagilid ito. Kung pakikita nyo sa aking likuran, mabigat ang daloy ng trapiko dito sa palabas dito sa NLEX. Yung ating mga motorista, lalo rush hour ngayon, inaabisuhan natin sila na maghanap muna ng alternatibong ruta dahil mukhang mahihirapan pa na maialis itong tanker truck na ito dito sa Ramon Magsaysay Boulevard. Ako, si Isaiah Mirapuentes, Abante. Isaiah, meron bang mga additional na tao ang MMDA at ang traffic ng Maynila para umasist o tumulong doon sa mga motorista na naiipit dyan sa traffic dahil dyan sa aksidente dyan sa lugar? Francis, hanggang sa mga oras na ito, ang mga tao nakikita ko dito ay mga tauhan mula sa Manila LGU, may ilan na ring mga kapulisan, may ilan na ring mga tauhan mula sa MMDA na silang nagmamando ng trapiko dahil isang linya nga lang yung nagagamit dito sa Ramon Magsaysay, maging dito sa kahabaan, mga nanggaling sa NLEX connector ay hindi rin masyadong gumagalaw yung banda doon. At yung problema nga lang dito kanina, Francis, medyo matagal yung naging responding nga ng mga otoridad dahil alas 3:30 nang mangyari yung aksidente. Nang dumaan kami dito kanina, pasado alas 5 ay halos wala pa, ang tao pa lang dito ay mga traffic enforcer. So kumbaga nagsimula itong pag-aangat ng truck mga pasado alas 6 na ng umaga. At posible magtagal pa yan, dahil nakita natin medyo may kalakihan yung truck, Isaiah. Tama kaya. Itong tanker truck na nasa likod ko, 14-wheeler ito. At yung chemical na laman niya, Francis, abot sa 36 tons. Ang dami. Kaya mukhang matagal-tagal pa itong maiahon. Yung mga tauhan din mula sa Bureau of Fire Protection ay nandito na rin na sila namang nag-test itong chemical. Kasi nga, itong tanker truck may bahagi doon na nabutas. Kaya tuloy-tuloy yung daloy o agos ng chemical nang gagaling sa loob dito, Francis. Okay, maraming salamat, Isaiah. At balikan mo kami sa mga updates dyan sa trapiko at sa kondisyon dyan sa lugar mo. Maraming salamat, Abante reporter Isaiah. Ako, si Isaiah Mirapuentes, Abante. Sa iba pang balita, inaprubahan ang ordinansa sa lungsod ng Maynila na nagbabago sa pangalan ng Department of Public Services bilang Department of Environment and Public Services. Sa ilalim ng City Ordinance number 9161 ay inaprubahan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, ang DPS ay tatawagin na ngayong DEPS. Sa ilalim ng ordinansa, nagkaroon din ng mga pagbabago sa trabaho at staffing pattern ng DEPS. Bubuuin na ito ng iba't ibang dibisyon gaya ng Administrative Division, Solid Waste Management Division, Environmental Management and Protection Division at Enforcement and Compliance Division. Layunin ang ipinatupad na pagbabago ng mas mapalakas pa ang pagsusulong ng City LGU ng pangangalaga sa kalikasan. Samantala, ilang motorista ang umaaray na sa walang humpay na pagtaas ng mga produktong petrolyo. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Abante Radyo Live Report. Pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na umunoy pa sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Dagdag pa, pagpasok pa lang ng 2026
ay all price hike agad ng sumalubong sa kanilang mga motorista. Isa na dyan si Jeffrey Garcia na mula sa Sampaloc, Manila na araw-araw bumabiyahe dahil ginagamit ang kanilang sasakyan na paghatid at pagsundo sa kanyang mga anak sa paaralan. Ayon kay Garcia, masakit sa kanilang gastusin dito, lalo na hindi na pa nakakabawi ang karamihan sa mga nagastos nitong nagdaang Pasko at Bagong Taon. Pakinggan natin ang kanyang tinig. Siyempre, masakit pa rin, di ba? Kakatapos na naman ang gastos sa Pasko, ng New Year. Kasi biglang taas na naman sila, nakaabuso ngayon yung mga tao ngayon. Kaya ganyan. Ang excise tax at VAT sa mga produktong petrolyo na isa sa mga dahilan na nagpapahirap sa kanilang mga motorista. Hindi naman ni JMF Gabo, isang driver ng ride-hailing app, na kahit papano sana ay bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo na malaking tulong sa kanila na maliit lamang ang kinikita sa pang-araw-araw. Hindi sa pamahalaan magbigay ng tulong sa mga pamilya dahil ito lang ang kanilang hanap buhay. Pakinggan natin ang kanyang email. Gano baka naman point lang yung ibababa. Magkano ba gusto mo pagkababa? Kahit ano, dos, malaking bagay na sa amin. Dos piso, malaking bagay na sa amin. Parehas naman umaasa ang dalawa na magkakaroon ng pangmatagalang solusyon ang pamahalaan upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Nabatid na simula ngayong araw, tumaas ng 30 centavos ang kada litro ng gasolina at kerosene, habang 20 centavos naman sa diesel para ngayong linggo. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Samantala sa iba pang balita, walang naitatalang sanggol na naapektuhan o nagkasakit dahil sa dalawang produkto ng infant formula milk na iniutos na tanggalin sa merkado dahil sa issue ng kaligtasan at kalidad. Ayon sa Food and Drug Administration o FDA, suportado nito ang hakbang ng kumpanyang Nestle na voluntaryo ng ipatupad ang recall para sa ilang batches ng Optipro at non-kid Optipro matapos mapag-alaman na may safety issue sa raw materials na mula sa isang third-party supplier. Dahil dito ay nagpaalala ang FDA sa mga consumer na tingnan mabuti ang product batch numbers ng gatas ng kanilang anak at kung kabilang ito sa apektado ng recall ay huwag na itong gamitin. Pinatitiyak na din ng FDA na sa manufacturer ng apektadong produkto ang agaran at kumpletong recall sa lahat ng physical at online retail outlets. Samantala, huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Abante sa umaga. Pistang puno ng kulay, saya at tradisyong kakaiba. Mga kaabante, biniray na! Tuwing Enero, hindi lang mga tao ang may OOTD. Pati bangka, naka-dress up. Astig! Hindi ordinary. Tradisyong may kwento, tradisyong may puso. Buhay ang kalye at ang entablado hanggang sa baybayin ng karagatan. May kantahan, may sayawan. Isang makulay na pista ng pananampalataya, pasasalamat at gabay sa bawat Romblomanon. Kaya sa saya tradisyong tunay na atin, dito sa Romblon, di ka mabibitin. Sa puso ng bayan, iisa ang sigaw ng madla. Hala sige, biniray na! Kaabante, anong gusto mo pang malaman? Tutok lang dahil sa Fiesta Files, lagi kang may bagong kaalaman. Naibalik na sa Peru ang mahigit 300 artifacts mula sa mga kolektor sa iba't ibang panig ng daigdig. Kabilang rito ang mga sculpture, hinabing tela at mga kasangkapan na tinatayang 2,000 taon na ang tanda. Itinuturing na pinakatanyag ang mga sculpture mula sa panahon ng Inca Empire.
Ang imperyo ng Inca ay naghari sa Peru noong 13th century bago pa sila sakupin ng mga Kastila. Ayon sa Foreign Ministry ng Peru, katubang nila ang US Department of Homeland Security at Sherman Police para sa recovery ng mga artifacts. Naipuslit umano palabas ng Peru ang mga artifacts dahil sa talamak na illegal trafficking. Balik sa mga balita, samantala kaugnay naman ang panukalang resolusyon na ihahain sa Kamara sa kautusan ng DOTR na suspindihin ang pagkumpiska ng driver's license sa mga lumalabag sa batas trapiko. Makakausap natin ang chairman ng House Committee on Public Accounts at Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon upang tayo ay mabigyang linaw tungkol dito. Magandang umaga po, Kong Terry. Para si Raya po ito at si Francis para po sa Abante sa Umaga. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Kong Terry, ano po ang pangunahing layunin ng resolusyong inyong ihahain kaugnay ng kautusan ng DOTR na nagsususpindi nga sa pagkumpiska ng driver's license ng mga lumalabag sa batas trapiko? Well, siyempre kailangan mag-clarify nung pong mga contradictory positions po na LTO at saka ng DOTR dito po sa pagkumpiska po ng mga lisensya. Kasi siyempre, bagamat naintindihan natin yung pinanggagalingan ng DOTR na dapat tiketa na lang muna imbis na kumpiskahin yung pong mga lisensya. Pero may mga particular na mga kaso at naglinaw na rin naman po yung LTO na hindi ho blanket yung pong non-confiscation po ng mga lisensya. Kasi halimbawa, na nasangkot ng isang driver sa isang yung criminal act ba na yung halimbawa reckless imprudence resulting to death and resulting to physical injuries, papayagan pa rin ba natin na nagmamaneho siya sa kalsada dahil tiniketan lang siya? Tingin ko hindi yun tama, no? So ang naging pagsalubong ng LTO doon po sa DOTR, pagkahugan yan ng mga kaso ay hindi po ito papayagan na tiketan lang. Ibig sabihin, I think magko-confiscate pa rin po ang LTO ng kanila pong mga lisensya. Oho, tama po. Bukod ho dyan sa nabanggit nyo, sa inyo pong pananaw, ano pa po yung mga ibang mga technical issues na kanilang o kailangang linawin sa implementasyon pong ito? Well, pangalawa po, syempre, ngayon naman po, I think wala pa rin pong fully online na mekanismo yung pong mga law enforcers po natin, traffic enforcers po natin para malaman kung merong alert, no? Kasi I don't think in-equip po yung mga traffic enforcers tsaka yung mga deputized officers. Ibig sabihin, hindi lang LTO ito, kundi MMDA, Skyway personnel para ma-check ho nila. Halimbawa, pagtapo, hindi kinukuha yung lisensya, dun sa second offense, no? Nung pong kung hindi naman ho ma-check nung LTO kung meron siyang alert, pwede siya tuloy-tuloy lang ho na mag-drive, tinitiketan lang siya ng tinitiketan. And syempre, panghuling circumstance, halimbawa, yung pong bagong driver na nahuli, tapos hindi mo binibigyan, una, hindi mo kinuha yung lisensya, pangalawa, pinabayaan lang niya na ma-revoke yung lisensya niya. Sa totoo lang, ang reckoning moment po with government will be after 10 years na. Kasi yun po yung panahon na magre-renew na ho siya ng lisensya. Pero up until such time na hindi nalalaman ng gobyerno na ito pong may hawak na lisensya, actually revoke na yung kanyang lisensya at pangalawa, marami hong mga penalties, parang malaya pa rin po yung mga erring ng mga drivers na gawin ho yung gusto nilang gawin at manatiling nagmamaneho sa atin pong mga kalsada. Kung Terry, si Francis po ito, no, nabanggit po ninyo na maaaring magsilbi na parang trade pass ang polisiya para sa mga pasaway na motorista. Maaari po ba ninyo na ipaliwanag ito sa amin? Actually, sabi ko parang free pass, trade pass. No? Yung issue. Kasi hindi sabihin, kung walang existing mechanism to check the alert. Kasi, di ba, wala naman nahuli ka, hindi ko ibibigay sa yung lisensya mo.
hindi ko muna kukunin yung lisensya mo. Mhm. O edi tuloy-tuloy lang. Yung pong pwedeng gawin po ng mga reckless drivers po natin na pagmamaneho sa ating pong bansa. So, kumbaga, kailangan ho mag-abot yung patakaran na gusto nating maabot na hindi ho na-confiscate at yung actual technological solution para mag-make sense. Mhm. No, yung po gusto natin mangyari. And kung Kasi nga, tama, kung walang halimbawa, walang mga check currently, wala yan. yes, Kong, medyo lumalabo lang po yung linya natin. Pero tama rin po ba na, Kong, na isa rin po sa binibigyang diin ninyo ay ang pagbabago mula sa 15 calendar days ay gagawin po ito hanggang sa 15 working days sa pag-aayos ng traffic apprehension cases. Bakit po ito mahalagang linawin, Kong? Well, very important din po ito kasi siyempre, wala naman tayong debate na mas magandang, mas mahaba para may panahon yung gobyerno at may panahon yung tao, no? Na maghanda para tubusin po yung kanyang lisensya. Pero ang actual pong provision po kasi sa traffic code ay 15 days eh. So pag sinabi mo 15 days, hindi po working days yung pong pinag-uusapan natin dito. So ibig sabihin, kailangan natin linawin kung ano ba, ito po bang pagbabago na ito ay pwede nang gawin ng DOTR Secretary, ng LTO Chief, or kailangan ba talaga ng bagong batas patungkol dito? Kasi nga, ang provisions ay nakalagay mismo sa batas, hindi sa isang executive order lang o memorandum lang po ng isang executive official katulad ng DOTR Secretary or ng isa pong LTO Chief. So yun yung mga magandang pag-aralan po na House Resolution po na ito para maglinaw lang ano ho yung mga pwede pang mga gawin. Kung Terry, having said that, sinabi po ng DOTR na ang patakaran ngang ito ay alinsunod sa kautusan ng Pangulo para mas maging malinaw at efficient ang proseso. Sa tingin niyo po ba may kailangan pong baguhin o idagdag para masigurong hindi ito maaabuso? Yung kailangan nung habulin talaga dito una yung tech solution para doon sa alerts, no? Na sinasabi. So, ibig sabihin, kung kailangan mag-procure ng bagong mga either tablet yan o cellphone yan para ipwesto ho yung alert database, dapat yun ho yung gawin, no? Kasi I'm sure hindi pa ho yan na imagine, no? At this point, whether ng DOTR at ng LTO. Kasi nga, wala hong point yung, sige, i-alert mo lang. Boss, ano yung mekanismo to check the alert? Di ba? Yun ang problema. So for example, secondly, ano yung mekanismo ng mga law enforcement? Sabihin natin meron na po yung database nila. Ngayon ba pwede na nilang immediately i-register na itong particular na lisensya na ito ay meron ng alert? Parang ganon. So yun yung mga susunod kasi ibig sabihin, yung bang hawak nilang mga gadgets ngayon, immediately pwede nilang i-register o kailangan pa nila halimbawa bumalik sa home base, bumalik sa MMDA, bumalik sa LTO para ilista doon manually isa-isa yung pong mga huli nila for the day. Di ba? Maraming mga logistical questions, tech questions na kailangan pong ma-resolve bago ho meaningfully maipatupad po itong DOTR order po na ito. Kung Terry, ano po ang inaasahan yung magiging tugon naman ng DOTR at LTO sa sandaling maisumiti nyo ang resolusyong ito sa Kamara? Well, tingin ko nga ho, maluwag naman ho silang sumasalubong dito sa iba't ibang mga usapin na ito. Kasi syempre, na-clarify nga tayo na dapat hindi blanket yung non-confiscation. So, sumalubong naman ho yung LTO immediately at nag-clarify sila na hindi ho lahat ng mga lisensya ay hindi i-confiscate. So, ibig sabihin, pagka nasadlak ka sa isang traffic incident na may reckless imprudence, talaga meron pa rin nung confiscation po ng mga lisensya. So, okay na yon na pagsalubong po nila. So, yung susunod na ho na inaantay natin, even without the House Resolution, yung pong pagsalubong nila dito nga sa ano yung mga logistical and tech solutions para maging meaningful yung sinasabi nilang non-confiscation pero alert lang yung pong gagawin. Kong, bilang panghuli po, ano po yung mensahe ninyo sa mga motorista habang umiiral ang bagong patakaran at habang hinihintay po natin ang paglilinaw mula sa Kongreso at sa DOTR? Well, mahalaga ho talaga yung traffic rules, no? Kasi syempre, ito po yung pagtitiyak na
maging safe po yung mga kababayan ho natin sa kalsada. Hindi lang mga motorista, kundi lahat po ng mga gumagamit ng kalsada, pedestrian man yan, mga alternative mobility devices man yan, at iba pa. No? Kasi yan ho yung pinanggagalingan naman ho talaga ng ano natin. Kasi very important ho na mag-share po tayo dito pa sa paggamit ng ating pong kalsada. Tingin ko yun pinakamahalagang prinsipyo why these rules are being set in place. Okay. Maraming salamat po, Representative Terry Ridon, ang chairman ng House Committee on Public Accounts at Bicol Saro Party List. Thank you, sir. Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, sir. Magandang umaga. Good morning po. Samantala, walang dapat ikaalarma sa sakit na super flu ayon sa DOH. Ang detalye sa mga abanting balita ni Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Pansin ng Department of Health ang patuloy na pagtaas ng bilang na nagkakasakit ng tinatawag na super flu. Ayon sa kagawaran, umakyat na sa 63 ang tinamaan nito hanggang noong December 2025. Sa kabila nito, sinabi ng DOH na huwag mangamba dahil hindi ito isang bagong sakit, kundi isang variant lamang ng influenza o mas kilala sa tawag na trangkaso. Pareho lamang ang sintomas ito sa pangkaraniwang trangkaso. Pero nagpaalala rin ang DOH na mas magandang magsuot ng face mask lalo na kung hahalos sa maraming tao. Sa ngayon, Raya, gumaling naman na ang mga tinamaan ng sakit hanggang noong nakaraang buwan. Ako, si Isaiah Mirafuentes, Abante. Samantala, sa kaugnay pa ring balita, Senator Bongo, hinimok naman ng publiko na huwag magpanik sa super flu. Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Live Report. Nanawagan si Senate Committee on Health Vice Chairperson Senator Bongo na maging maalam sa kumakalat ngayong sakit na tinatawag na super flu. Sabi ni Go, hindi ito bagong sakit at hindi ito mapanganib tulad ng pinagdududahan ng marami. Wala rin anyang health crisis kaugnay ng super flu na maaring makaapekto ngayong unang quarter ng taon. Kabilang sa sintomas nito ang lagnat, ubo, sore throat at pananakit ng katawan at limitado lang naman ang naitalang nakapitan nito sa Pilipinas na agad ding nakarecover mula sa karamdaman. Kainamanan niya ay nariyan na ang Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VIP na siyang naatasan para pag-aralan ng mga emerging health challenges at hindi lang nag-react sa mga sakit kundi pinag-aaralan din ng malalim at may sistemang kakayahan na nakatala bago pa man mag-anunsyo ng susunod na banta sa kalusugan. Ako si Dexter Ganibe, Abante. Sa iba pang balita, bubuksan na ng Philippine Coast Guard ang recruitment process nito para ngayong taong 2026. Ayon sa abiso ng PCG, simula January 20 hanggang February 20, 2026 ay tatanggap na ng aplikante para sa mga commissioned officer at enlisted personnel. Nationwide ang isasagawang recruitment at kasama sa mga propesyong hinahanap ay mga doktor, dentista at veterinarian. Magre-recruit din ang PCG ng mga nurse, psychologist at psychometrician. May mga itinakdang processing area sa iba't ibang bahagi ng bansa. Puspusan na ang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Kamalig sa Albay upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit sa 3 evacuation center sa bayan. Ayon kay Kamalig Albay Mayor Caloy Baldo, isa ang kalusugan ng mga bakwit sa mga target na tagunan ngayon ng pamahalaan, lalo na't pinaghahandaan na ng mga lokal na pamahalaan ang posibilidad na itaas pa ang alert level ng Bulkang Mayon. Anya, sa ngayon ay marami na ang may ubo sa loob na at sa labas ng evacuation center dahil na rin sa klima. Pero tiniyak naman ni Baldo na mayroong naka-standby na mga health workers sa loob ng evacuation center. Samantala, mula sa 256 na rockfall events kahapon, January 11, ay bumaba na lang ito sa ngayon sa 133 habang patuloy naman ang paglabas ng lava at uson mula sa bulnganga ng Bulkang Mayon. Samantala,
patuloy ang pagkakaloob ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng landslide sa Cebu City. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakapamahagi na ng ready-to-eat food sa mga pamilyang nananatili sa temporary shelters. Nakikipag-ugnayan na din ang DSWD sa local government unit ng Cebu City para sa karagdagang tulong sa mga pamilya at mga empleyado. Kabilang dito ang tulong para sa mga makarecover sa sinapit na trauma. Sinabi ni Dumlao na pinag-uusapan na rin ang pagbabahagi ng livelihood assistance sa mga naapektuhang residente. Naglabas naman ng cease and desist order ang Department of Environment and Natural Resources Central Visayas laban sa Prime Integrated Water Solutions, ang operator ng gumuhong landfill sa Cebu City. Batay sa kautusan ng DENR-EMB Region 7, hindi na pwedeng magpatuloy sa operasyon ang landfill. Maaari namang ituloy ang lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa rescue, retrieval at cleanup operations. Inatasan din ng pamunuan ng kumpanya na humarap sa ipatatawag na technical conference at magsumite ng compliance plan sa loob ng 90 araw. Magkakasa ng investigasyon ng DENR Central Visayas para matukoy ang dahilan ng trahedya at upang matiyak na may mananagot sa nangyari. Samantala, sa iba pang balita, Mindanao hindi pugad ng terorismo ayon kay Honorary Consul ng Finland sa Mindanao, Antonio Peralta. Ang detalye sa umaabanteng balita ni Abante reporter Edith Isidro. Abante Radyo Live Report. Raya pumalag si Honorary Consul ng Finland sa Mindanao na si Antonio Peralta sa ibinubuhay na imahe ng Mindanao bilang pugad ng insurhensya at terorismo. Sinabi ni Peralta na ang ganitong pahayag ay hindi makatarungan at nagpapahina sa mga dekada ng pagbuo ng kapayapaan at mabuting pamamahala. Ang Mindanao ay muling binansagan ng ilang dayuhan na ulat bilang isang terror hotspot matapos lumabas ang pahayag na ang mga umatake sa Bondi Beach ay mag-amang sina Sajib at Najib Akman na naglakbay umano sa Pilipinas at sumasailalim sa military-style training sa Mindanao bago ang pag-atake. Naniniwala si Peralta na ang insidente sa Bondi Beach ay dapat tingnan bilang isang nakahiwalay na kaso at hindi dapat gamitin upang buhayin ang mga lumang salaysay na nag-ugnay sa Mindanao sa terorismo. Ang mga dayuhang namumuhunan aniya ay nananatiling malakas sa Mindanao. Dapat anya masaging maingat sa paglabas ng ulat sa Mindanao dahil susi ito sa pagpamanatili ng kumpiyansa ng pamumuhunan sa riyon sa kabila ng panibagong alalahanin sa seguridad kasunod ng pag-atake ng Bondi Beach sa Australia noong nakaraang buwan. Mula Davao, Edith Isidro, Abante. Samantala, mga dagdag na distrito sa BARM, aprobado na. Umaabante sa balita si Abante reporter June Mendoza. Sa botong 48 yes at 19 ang hindi pumabor, aprobado na sa ikatlot huling pagbasa ng Bangsamoro Parliament ang panukalang batas na nagtatakda ng bagong mga distrito sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa ginawang botohan gabi nitong Lunes, kasabay ng ginanap na special session, inaprubahan ng BARM Parliament ang Parliament Bill No. 415 na iniakda ni Deputy Speaker Atty. Najib Sinarimbo. Maliban sa bumoto ng yes at no, mayroon ding 19 na miyembro ng parlamento ang nag-abstain. Sa ilalim ng panukala, itinakda ang 32 parliamentary districts ng BARM. Kabilang narito ang 9 na distrito na inilaan sa Lanao del Sur, tigli 5 sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, 4 naman sa Basilan at Tawi-Tawi, 3 sa Cotabato City at 2 sa loob ng Special Geographic Area.
Nauna nang idineklarang certified urgent ni Chief Minister Abdul Rauf Makako ang panukala na naglalayong tiyakin ang patas at inklusibong representasyon sa loob ng Bangsamoro kasunod ng malinaw na paghahatid ng mga distrito sa bawat lalawigan at mga lugar. Ito si Jun Mendoza, Abante. Samantala, magbabalik ang Abante sa umaga matapos ang ilang paalala. Umanap sa Billionaire News Channel. Billionaire News Channel. Wala na po akong contact sa kanya. Kinakarga lang sa VIP car namin, pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng Ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. You think it's going to happen during this administration or for next? Makipia agabi na imbag na rabii, maya pabengi. Simulan na natin ang agenda. Kulitan, Hindi ko naman mo. Ang alam ko, pinasok siya sa madilim na ano. Sa madilim na ano. Hindi. tawanan, Awal sila sa dangal. Sa medyo bakas. at walang humpay na tsikahan. Yes, inulan ng isiga ang nag-report. Julia Barreto, ng balita pa. Miss Grand International ni Atisa Manalo. Dito lang yan sa Marisol Academy. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa Abante. Mga ganap sa labas ng Pinas, Balitang Abroad. Pumalo na sa 500 katao ang kumpirmadong nasawi sa nagpapatuloy na kilos protesta sa Iran ayon sa US-based human rights group na Hirana. Kabilang sa bilang ang mahigit 400 demonstrador at 48 tauhan habang mahigit 10,000 katao naman ang naaresto sa loob ng 2 linggong kaguluhan. Wala pa ring inilalabas na opisyal na datos ang pamahalaan ng Iran. Sa state television, ipinakita ang mga labi ng mga nasawi na sinabing biktima umano ng mga armadong terorista. Nagpahayag ng pagkabahala si US Secretary General Antonio Guterres at nanawagan ng pagpigil sa karahasan at paggalang sa karapatan ng mamamayan. Palakasang pangmalakasan. Balitang Sports. Isang makasaysayang pag-abante ang naitala ng pambato ng Pilipinas sa women's tennis matapos umabot si Alexandra Alex Ayala sa career high world number 49 sa pinakabagong rankings ng Women's Tennis Association na inilabas bago ang Australian Open. Ang detalye sa umaabanteng balita ni Abante Sports reporter Sus Valdez. Isa na namang milestone ang naabot ni Alex Ayala matapos umakyat sa career high world number 49 sa pinakabagong rankings ng Women's Tennis Association na inilabas bago ang Australian Open. Ang pag-abante ng 20 years old na Filipina ay bunsod ng kanyang semi-finals finish sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand. Umani si Ayala na 98 ranking points mula sa torneo na nagdagdag ng 83 points sa kanyang kabuuan para umabot sa 1,159. Sa kanyang kampanya sa Auckland, tinalo ni Ayala sa quarterfinal si Magda Dilnet sa straight sets bago matalo kay Wang Xinyu sa semifinal sa loob ng 3 sets. Nalampasan ng bagong ranking ang dati niyang career best na world number 50 na naitala noong nakaraang taon. Pumasok si Ayala sa 2026 season bilang world number 53 bago ang kanyang pag-abante sa Auckland. Inaasahang ding aabante pa ang pwesto ni Ayala sa doubles ranking matapos ding umabot sa semifinals kasamang Amerikanang si Iva Jovic. Bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa unang Grand Slam ng taon, lalahok si Ayala sa Kuyong Classic mula January 13 hanggang 15 sa Melbourne bago ang pagsisimula ng Australian Open main draw sa January 18. Ako si Sus Valdez,
Abante! Balitang Showbiz. Mag-ex na sina Rufa May Quinto at Eric Santos hinihiritang magbalikan. Umaabante sa balita si Abante Showbiz reporter Mildred Amistad Bacud. Abante Radyo Live Report. Magandang umaga, Raya at Francis. Marami ang kinilig sa muling pagkikita ni na Eric Santos at Rufa May Quinto. Nag-guest kasi ang aktres sa musical variety show kung saan isa sa mga host si Eric. Matapos umawit ni Rufa kaduet si Moira, ay napaayang komedyana nang abutan siya ni Eric ng bouquet of flowers. Nag-thank you si Rufa sabay akbay niya sa balikat ng singer at biglang ngumuso si Eric na akmang hahalikan si Rufa pero pabirong umiwas ang huli. Nagkatuksuhan na at kinantahan pa muli ng aktres si Eric ng ilang linya sa awiting Paubaya. Bida ni Eric, siya raw ang nagturo ng teknik kay Rufa. Binuking pa niya na madalas pumunta si Rufa sa nasabing show noon para dalawin siya. Tinang-ayunan naman ito ng aktres at sinabi pang magkalaban kasi ang show nila dati. Say pa ni Eric ay magkaibigan sila ni Peachy, palayaw ni Rufa May pero humirit ang aktres na nagtampo ang singer sa kanya noon. Naaliw ang mga netizen sa dating magjowa. May mga netizen na alam na may nakaraan sila at humirit ng bakit di magkabalikan na lang, total ay single naman na daw si Eric at byuda naman na si Rufa May. Ang iba ay nagulat na naging magkarelasyon pala ang dalawa, kaya raw pala nakakakilig ang mga batuhan nila ng linya. Matatanda ang 2006 nang maging magkasintahan sina Eric at Rufa at 2007 naman sila nag-break na ang dahilan ayon sa komedyana noon ay external pressure. Pero ang nakakatuwa ay nanatiling magkaibigan naman sila matapos ang hiwalayan. At yan muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako si Mildred Amistad Bacud, Abante. Balitang viral. Yung after many years ay mapapanood mo na ng live ang iniidolo mong grupo. Si Mami kasi, grabe ang celebration nang makabili ng ticket. Kung makasplit ba naman, akala mo walang buto. Panoorin nga natin to, partner. Anong group kaya itong binibiling ticket? Ayun. Kaya mo ba yan, partner? Kaya mo. Kaya ka mo bumili ng ticket pero hindi ko kaya mag-split. Pareho tayo. Kaya ingat-ingat lang po at para sa mga walang butong katulad ni Mami, split na lang yan. Go, go, go. Sabi ni Rufa May, di ba? Tama. Samantalang mga kaabante, yan ang kabuuan ng Abante sa umaga ngayong araw ng Martes, January 13, 2026. Sa ngalan ng buong puwersa ng DWAR Abante Radyo, ako inyong kaabante Raya Capulo. At ako naman ang inyong kaabante, Francis Polbe, para sa Abante sa umaga. Mga mainit at eksklusibong balita na